Ay, ang ganda ng Sunday namin. Ang aga-aga napansin ko si Winnie. Tinatry niyang umihi pero patak-patak lang yung lumalabas hanggang wala na. So dinala namin sa vet. Ayun. Chinek may mga crystals dun sa pepe niya. Kailangan pang urinalysis, so iaano namin, ika-catch namin yung ihi niya. Binigyan naman kami. Tapos sinibisi siya, mataas yung eosinophil, so may namamaga daw baka yung pantog. Kawawa naman si Winnie. Paalis pa naman si Mama sa Tuesday. Today is a Sunday. Sabi ko nga, ano ba yun tuwing aalis kami nangyayari? Pero buti nga habang nandito pa siya para dalawa kami. Ang hirap kasi pag ako lang. Ayun, so binigyan siya ng mga antibiotic. Pero kailangan pa rin siyang urinalysis. So kailangan namin abangin yung kung maiihi siya, kahit konti lang daw. Tapos iaano namin, sasaluhin. Bumaba lang si Mahal sa talipapa. Bibili ng, maglulugaw kami ngayon eh. Luya, spring onion, tsaka toko. Meron na kami ng ibang ingredients. Mamaya na lang. So yan, nakapaglugaw na kami. Tagal ding maluto. Tapos nagprito akong mushroom. After nito, pahinga lang kaming konti. Tapos punta kaming vet kasi nakaihi si Winnie. So dadali na namin doon para maka-urinalysis. Kaya alam, dinakot lang namin. Sinerange namin mula sa sahig. Hindi masalo eh. Sabi ko baka mamaya maka-apekto yun sa result. Pero tingnan natin. Tapos si Mahal magpapamassage. Hindi na mainit pero naglulugaw pa rin tayo. Medyo malamig pa naman. Ay, hindi na malamig. Pero naglulugaw pa rin kami. Pero medyo malamig pa naman. Mali yung statement ko na. Kulang na patis. Meron pa din patis. Hindi ko talaga tinabangan. Ay, hindi ko talaga inalatan. Kasi, itimplahan pa naman yan. Kain muna kami. Ang aming breakfast, pancit canton, fried egg, pandesal, coffee. Yung sa pancit canton, hindi namin inuubos yung seasoning niya kasi ang daming sodium. So, kalahati lang. Yan, breakfast tayo. Si Winnie nga pala, dinagdagan pa siya ng isang gamot kasi nagpa-urinalysis. May protein, tapos maraming dugo. Yan. Pero okay naman, kumakain naman siya. Tapos nagbubuko juice yan. Magandang hapon. Nagkatapos lang namin pakainin tsaka i-walking yung mga babies. So nagkayayaan uli kami kasi bukas alis na si Mahal para mag-work sa Los Baños Night Market. LB Community Market actually yung pangalan. So ano na, 4:40? Oh. Hanggang 10 PM naman yung night market, 4 to 10 PM. Medyo malayo-layo din ang LB. Pero kung walang traffic, mga 1 hour lang eh. 1 hour 10 minutes ganyan. Sana wala pang traffic. So pag alis ni Mahal bukas, 2 weeks na naman kaming walang kasama. Pero pagbalik niya, hopefully dumating na rin yung kukunin namin kasama sa bahay. Yun nga sa March 23. Ay, tara na. Para idadaanan pa kami isang bakery na gusto namin i-try yung kanilang mga croissant at coffee. Yun din sa Los Baños. Wild bread. Tama ba? Ginabi na kami pero nandito na kami sa Los Baños. So naglakad lang kami kasi parang one way dito sa papunta sa Wild Bread. Yung pupuntahan namin na night market andun lang. Pero unahin namin sa Wild Bread kasi hanggang 7 PM lang. Bili na kaming bread. Daming mga kainan tsaka tindahan. Yan, may mga street food. Ihaw-ihaw.
Ramen. Oo nga, may bingsu. Ang cute niya. Parang authentic na ramen house. Daming kainan. Kahit hindi pala dun sa ano. Kahit hindi sa night market. Yan. Hindi ka mauubusan ng kainan. Kasi dito pa campus. May pizza. Ha? Konti na lang. Total po nila 620 po. Butterscotch po na 250 grams, then matcha choco and biscuit po. So bumili na kami ng bread, balik na kami dito sa night market. May banda nga lang, so putol-putol ang aking vlog para wag makapiright. Ayan. Every Monday 4 to 10 PM. Pag Sunday meron din, pero umaga. Ayan, merong vegan na mga barbecue. Ayan, may vegan siya. Vietnamese po may vegan. So ito na yung aming food, vegan barbecue. Actually iba-iba siya. May mga gawa sa mushroom, ayan. Margarita. Sarap daw yung pizza, tikman natin. Oo nga, hindi masyadong cheesy. Pero 200 plus lang. Parang may basil. Ang barbecue. Pizza fair. Ayan, tapos na kami kumain. Yung barbecue failed, hindi masarap. Yeah, yung pizza 9 out of 10. Masarap yung pizza, kahit yung mismong crust lang niya. Oo, sarap. Nakain namin, naubos namin. Pero gutom pa kami kasi ang layo ng pinanggalingan namin. So, titingin pa kami food doon. So, dito kami next. Kain kaming bingsu. So, yun yung create your own bingsu. Yung mga tinda sa drinks na ganito. Cheese mga coffee din. Paborito na binigay ko. Mga noodles. Yan, magbibingso naman kami. Pero kay Malang yan, meron akong sariling akin. Ito yung sa akin, mango lang. Topping tsaka mango something din. May sakura ako sa taas. Sulit yung punta namin dahil sa bingsu. Nakabawi. Hindi kami nasarapan sa barbecue. Pero yung bingsu tsaka pizza, worth it yung punta ng Los Baños. Pauwi na rin kami, mag-8 na. Tingnan natin yung wild bread. Bukas. May binila pa pala kaming bread. Medyo ang mahal lang. As in, napakamahal. Mahal siya. Tingnan natin sa breakfast kung worth it yung price. Bukas ko na sabihin sa inyo yung price. Pauwi na rin kami at malayo pa kami. Mga 9 na kami nasa bahay nito. Bahay na kami. Nag-walking na yung mga babies. 1 hour 10 minutes lang yung biyahe pa uwi kasi walang traffic. Saya nga eh. Sabi ko nga mas masarap bumiyahe sa gabi. So ito yung binili namin sa wild bread. Bukas na lang croissant na matcha tsaka biscoff. Tsaka yung ano yun?
Panettone. Basta may ganong bread. Yan yung mahal. 260 yung kalahati. So mag-good night na rin ako. After nitong mga to, rest na rin kami. Tapos yan, bukas uwi na si alis na si Mahal. May work na uli siya sa Manila for 2 weeks. So ito yung binili namin sa Wild Breads. Yan, for breakfast na. Ito yung napakamahal. 260 pesos. Kalahati. Pag buo, 500 plus. Ito ay biscoff croissant. Matcha croissant. Coffee for breakfast. Tikman ko muna yung croissant. Hindi ko pa ininit. Minsan kasi pag iniinit sa microwave, natutunaw yung taas. Hindi ko bet. So titikman ko siya ng malamig. Sarap na. Medyo matigas na kasi malamig. Pero medyo mahal siya. 162. Akala ko may feeling sa loob. Sa taas lang pala yung feeling. Pero may chocolate. Parang chocolate yun. May chocolate. Hindi. Ang tawag dyan? Panettone. 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 Yun. Yung mamahaling tinapay. Buti nga may half eh. Kasi pag full, 500 plus. Butterscotch. Okay. This is it. I-judge na natin yung napakamahal na tinapay. Minicrowave namin sandali. Masarap siya, pero hindi siya worth ng ganong price. Siguro dahil mahirap gawin, kaya ganon. Pero yung uulit ako, kung nyari bibili uli ako nito. Meron pang ibang tinapay na i-level sa sarap niya. Tapos, mas mura. Sa French baker pa nga lang eh. Ikaw? Mahal. Pero masarap. Mahal. So, pag nasa LB kayo, yung croissant, mas mare-recommend ko ito. Hindi. Hindi ko alam magkano yung plate. Magandang hapon. So, mag-isa na lang ako dito kasi nakaalis na si Mahal kaninang tanghali. For 2 weeks. Kami-kami na naman ng mga babies. Tapos ko na silang pakainin tsaka walking. Pero may isa pa silang walking mamayang 7 p.m. Anyway, dun sa last vlog, pinakita ko sa inyo yung regalo ko kay Mahal na perfume, yung Ralph Lauren Polo Blue. Ngayon, ito naman yung regalo niya sa akin dumating na isusukat ko. Hiking shoes naman to, Colombia. Yan, buksan ko muna. So yan, na-UP yung box. Sayang ano. Anyway, kasi nung nag-birding kami sa San Pedro, Laguna, nagra-rubber shoes lang ako, siya may hiking shoes. Kaya sabi ko, ayun na lang yung gift niya sa akin for our anniversary. Kasi nga, kailangan po, so mas practical. Let's see. Ganda. Kulay green. Tapos yan, may mga makakapal na ganito para pag nag-hiking, kumakapit. So, susukat ko lang muna. Kasi pag hindi kasya, pwedeng ibalik. Wait lang. So, ayan siya. Sabi ni Mahal, kailangan makapal yung medyas. So, makapal na medyas ako. Kasya naman. Tapos sabi niya kasi, dapat hindi sagad-sagad sa dulo. Hindi naman. Hanggang dito lang. Oh. Pero medyo mahigpit dito. Kasi nga, hindi siya bilugan. Medyo ano siya. Nag-narrow pagdating doon. Pero yan. Hindi ko sure. Tinatanong ko sa kanya kung okay lang ba yung gano'n. Kasi siya may alam sa mga hiking shoes. Pag daw kasi maliit, sasakit yung paa ko.
Good morning. Medyo matagal ako hindi nag-vlog. Ano lang, wala lang ako mai-vlog, kaya ganun. So, walang excuse. Or, actually, marami namang mai-vlog, kaya lang, vlog. Kaya lang, ewan ko, minsan parang, dumarating yung time na parang, ay, wala ako sa mood, parang ganyan. Ngayon, medyo okay. Kakatapos ko lang pala mag-gym. So, pag uwi, naligo lang ako. Tapos yan, diretso na ako sa aking trabaho. By the way, kaninang umaga, pag angat ko nung tawag doon, yung kulungan kasi ni Rain tsaka ni Angelo, tinatakpan ko ng kumot kasi ginigilaw sila sa madaling araw. So, pag angat ko noon kaninang umaga, hindi ko napansin, may natutulog palang ahas. Buti na lang nakalabas na yung mga babies kasi baka mamaya na inaway nila or something. So, syempre, wala akong alam sa ahas eh. Binidyohan ko para sisend ko kay Mahal. Tapos, buti na lang tulog siya. Inano ko, dinaspan ko tapos nilagay ko dito sa kabilang bakod yung bakanteng lote. Tapos nung nakita nga ni Mahal, hindi naman daw yun venomous, isang wolf snake daw yun. Kaya lang, syempre, ako natatakot dahil wala akong alam kung venomous ba o hindi. Malay ko, mamaya cobra pala yun. Tapos, nung pagkagaling ko naman sa gym, bumili ako ng turon, buko juice, tsaka maruya dito malapit sa amin. May ahas na patay. Sabi ko, sino pong nakapatay nung ahas? Ano daw yung tatay nila yung nagtitinda? I-flash ko na lang yung picture. Cobra daw yan. Pero tinanong ko kay Mahal kung totoong cobra nga. Actually, bawal pumatay ng ahas. Pero, syempre, naiintindihan ko naman dahil kahit ako takot sa ahas eh. Pero actually, bawal yun. Ang pwedeng gawin ata ay i-report para hulihin, ilagay sa sako. Tapos, ite-turn over. Nakalimutan ko na kung kanino. Basta ganun. Nanonood din kasi ko kay Cobra Prince. Yun. Pag may mga cobra sa bahay, siya yung tinatawag. Search nyo lang, Cobra Prince sa YouTube. Ano lang, hinuhuli lang nila, nilalagay sa sako, tapos tine-turn over nila sa, hindi ko alam kung DENR ba. Basta sa isang ahensya ng gobyerno na mga ngalaga dun. Ayun lang. So sabi ko nga doon sa nagtitinda, nakadalawang ahas po ako ngayong araw. Kasi meron din pumasok sa bahay namin. Anyway, tapos dumaan ako sa Coco Deli, bumili na ako ng food ko. Wala na nga pala si Mahal, nasa ano na siya, Manila na. Tapos tomorrow, Saturday, sabi ni Mama, sabi niya ha, pupunta daw siya dito. Tapos Sunday, maglilibot kami sa Lucena, pero mag-church muna kami. So sana matuloy. Para may kasama ako dito. Tapos, sabi ni Mahal, pagbalik niya, maglilinis-linis kami, magbawas ng abubot. Kasi yun yung tinitira ng mga ahas. Eh, dami namin abubot. Kailangan na nga namin unti-unting magbenta rin ng gamit. Kasi, less than 3 months na lang. Tapos na yung bahay namin. O magkukumahog na naman kaming ibenta yung mga gamit. Kapag sa last minute, parang yung nangyari sa San Miguel. Kaya unti-unti na rin ako mag-iipon ng mga pwedeng ibenta. Tapos kung malapit lang kayo dito, interesado kayo. Pero kung malayo, yung mga taga dito na lang, kasi may mga marketplace naman yung Candelaria. Ayun. Pagod ako. Nag-ano ako today, dito naman niya para ibang view naman. And dun si Paris. Sila Panther nasa ilalim. Ay, si Panther, ayun pala. Si Baby Girl, si Winnie nasa ilalim. Ang ginawa ko today sa gym ay leg workout. Yun yung sobrang nakakapagod, nakaka-drain talaga ng energy. Pero sobrang nakakapayat daw yun, sabi ng coach dun. Sabi ko, hindi naman ako pumapayat kasi kain din ako lang kain. Pero at least parang na-cancel out yung kinain ko kasi nag-workout ako. Although, hindi naman totally cancel out. Minsan mas marami pa yung kinain ko eh. Kailangan talaga pagsasabayin sila. Dami ko nang nasabi, no? Anyway, mag-work na muna ako. Ayun, nag-reply na si Mahal. Yung nakita palang ahas doon sa may binilhan ko ng turon ay brown rat snake. Non-venomous yun. Sabi niya nga, kawawa naman. Lagi daw kasing napapagkamalang cobra yun kasi medyo magkamukha sila.
Eh sabi ko, hindi rin naman kasi alam ng mga yun, kahit ako nga hindi ko alam eh. Yun yung mahirap eh, kasi ang tingin natin sa mga ahas lahat makamandag. Pero ang hirap din naman na tatanong ko muna kung makamandag, ganun, 'di ba? So siguro, since nahuli naman yun ni tatay, sana sinilid muna niya sa sako, parang ganun. Anyway, kinonfirm ko lang. Mag-work na ako. For lunch, ito na yung in-order ko sa Coco Deli. Lumpiang Shanghai mushroom, silog. Kaya may, actually, hindi naman sinangag to. Yun yung ayoko eh, sa kanila. Masarap yung rice, kaso hindi siya sinangag. Plain rice lang na nilagyan ng konting garlic. Itlog, tapos salad. And may extra rice ako. Usually, pag ganitong ako lang mag-isa dito, ganyan. Lalo na pag nag-gym, nag-take out na lang ako kasi wala nang tayong magluto eh. Pero pag araw na walang gym, yun, nagluluto ako. Anyway, kain muna ako. Walking time. Tingnan niya si Panther. Papa-cute siya. Umaganyan si Bruce dati eh. Sinapihan ka ba ni Bruce? Yan, parang teddy bear. Pati likod mo. Ligo ay sa weekend. Oh. Walking time sa hapon. Bago kumain. So, kakatapos ko lang din mag-work pagkagaling sa gym. Diretso work. Hanggang ngayong 4:30. Tapos, ito na, walking na. Tomorrow is a Saturday. Meron akong pasok. Kasi nga pag nag-gym ako, hindi ako nakakapag-work sa maaga. Ayun lang. Ang ganda ng hapon. Mahangin. Sa tanghali, sobrang init. Pero pagdating ng hapon hanggang kinabukasan ng umaga, malamig na dito. Tapos mahangin. So, ito na yung binili kong maruya tsaka turon. Yan. Merienda ko. Siyempre, after nilang kumain. Pero akala mo hindi pinakain. Mga nakaabang pa rin. Yung turon nila, hindi lang maganda yung pagkabalot. Yung iba kasi magaling magbalot ng turon. Pero masarap. Ito, hindi ko pa natikman. Ngayon ko parang titikman. Aray, mainit. Yung microwave ko eh. Sarap. Sabi kasi na mahal, baka puro breading. In fairness, marami rin saging. Kaya ba kasi puro breading ang konti ng saging. Sarap. Kasi hindi siya matamis. Yung turon nila medyo matamis. May mga asu-asukal. Pero okay lang. Ang pinakagusto kong turon is yung binibili ko dati sa San Miguel. Hindi ko ata yun nag-vlog. Pinapabili ko kay Iya. Ganda ng pagkabalot. Tapos hindi oily, hindi matamis. Haktong sakto lang. Dinner ko na rin to. Kasi pagka ano nito, wala na akong gana mamaya. Bigat sa tiyan eh. So yun ang aking araw.